Let's check in on COMELEC's preparations for the 2025 midterm elections. And we have COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laujanco. Attorney, good afternoon po. Si Lord po at si Denise. Magandang hapon po, Sir Lord, Ma'am Denise, at sa lahat po na taga-subaybay ng Afternoon Delight. Good afternoon po. Opo. Okay. Attorney Rex, una sa lahat, naka-ready na ho ba lahat sa Manila Hotel sa Tuesday? At bakit nga ho ba yun ang napili nating hotel? Opo, Sir Lord. Yung Manila Hotel tent po, ang tawag po namin dyan ay Law Department of Site Working Area. Opo. Dahil alam naman po natin na wala pong sapat na lugar doon po sa inuupahan naming Palacio del Gobernador Building para po mag-receive ng ganong karami po na magpa-file para sa Senador at Party List. Kaya po, ito po ang pinakamalapit na venue sa amin, na pinaka-convenient na rin po para ma-receive natin ang maayos sa mga COC. Ay, o nga pala, no? Tatawid lang kayo halos ng Rojas Boulevard. From Palacio del Gobernador. Tama. Opo. Pero Po. marami lang hong kasi last time Sofitel, naalala ko po, no? Nagkaayusan na ho ba ng problema doon sa, 'di ba may issues yata sa payment noon sa reparations, doon sa mga kung ano man ang pagkakautang ng tama nga ho ba? Tama po. No? Ito po yung sa pagitan ng hotel po at ng isang service provider dati nung ng ating debate. Although hindi na po kami aware kung ano po ang naging resulta ng mga kanilang kasuhan. Pero ang alam po namin parang hindi pa po ito tapos, hindi pa rin po ito settled. Pero hindi naman po involved ng COMELEC dito. It's between the hotel and a third party po. Opo. Okay. Attorney Rex, saan banda sa area, kunyari, nasa harap ho kami ng Manila Hotel, para may clue lang ako kami, saan ho siya banda sa hotel nakapwesto? Opo, dun sa kaliko na kayo po ay nakaharap, dun sa kaliwa po, meron parang pong tent dyan. Tent City po ang tawag dyan at doon po tayo magtatanggap ng COC ng Senador. Pati na rin po yung Certificate of Nomination at Acceptance of Nomination ng mga party list group. So para may set up ho ba na parang tent, attorney? Hindi po, nakaset up na po ito at permanent structure po ito. At ito po yung lumabas na pinakamura po nung kami po nag-conduct po ng public bidding, ng bidding po or market survey. Okay. So, all systems go na para sa Martes. Meron pa ho ang mga kababayan po natin hanggang Martes. Monday, no? Para sa Denise, sa mga registration. Opo. Registration po. Opo. May idea ho ba kayo, sir, yung mga sinasabi mga satellite na mga malls na pwede nilang puntahan, attorney? Opo, Sir Lord, Ma'am Denise, nakalagay na po sa aming website, pati na rin po sa Facebook page, yung kung saan-saang mga malls po kami pumunta. Kasi po, yung mga opisina po ng COMELEC sa Hills, talaga naman po tanggap namin at aminado kami maliliit. Kaya nga po, para mas convenient na rin para sa ating mga kababayan, kami po ay nakapag-partner sa mall. So karamihan po ng mga huling tigwada ng ating registration, dinala na po namin sa mall. So check na lang po sa website, nakapaskil po lahat doon. Attorney Rex, hanggang Monday na lang po, no? Tama ang registration. So far, meron na po ba tayong bilang kung ilan na ang registered? Opo, Ma'am Denise, mula po noong February, kami po ay nakatanggap na ng more than 6.4 million applications po. Ibang klaseng applications po ito. At ang bagong mga natanggap po natin na botante dito ay umabot sa halos 2.6 million at yung mga nagpa-reactivate po ay halos 700,000 po. So yung nadagdag po sa ating talaan ay umabot po sa halos 3.3 to 3.4 million. So nakakatuwa po dahil higit na lampas-lampas po ito doon sa na-project po namin nung kami po ay nagsimula ng registration. Pero sana po, umabol pa yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po, dalawang bagay po, Ma'am Denise, sa Lord. Una, yung mga Filipinos overseas, wala namang pumpila sa mga iba't ibang konsulado at embahada. Gagamitin na po natin ang internet voting. Sana po makasali kayo, lalong-lalo na yung mga seafarers at marino. Kahit po nasa barko, basta nakarehistro, may internet, makakaboto. And lastly po, dito po sa Pilipinas, sana po, wag na nating hintayin yung Lunes para nang po humabol sa registration dahil tayo lang din po ang mahihirapan. Baka hindi rin po umabot at hindi rin po abutan ng pagkakarehistro. Opo. Sa mga na-delist po, ibig sabihin ito yung mga tinanggal na sa listahan kasi consecutive number of mga eleksyon na hindi siya nakaboto. Hindi na ho pwede ang online.
Tama ho ba, Attorney? Naku, pwede po. Pwede pa. Pinalawig na po namin ito, Sir Lord. Una po, ang deadline po niyan ay September 7. At para naman po mapagbigyan pa yung humahabol, pinalawig po namin ito hanggang kahapon, September 25. Pwede po yung na-delete lang o yung na-deactivate na tinatawag dahil hindi bumoto ng 2 beses ulit pa, mag-i-email lang po yun ng form. Tapos magkakanda kami ng online registration. Kaya lang po talagang nagtapos na rin po ito kahapon. Bakit po siguro may tatanong nyo? Dahil kailangan po namin schedule sa kanila yung kanilang online video conference sa loob ng 5 araw na natitira. On top pa po sa pagpaparehistro namin sa mga physical sites po namin. So, wala na po sila pagkakataon, pero pwede pa ho in person sa mga physical sites. Tama po, Sir Lord, yung reactivation, pwede po yan kung saan man kami nandoon na physical site. At yung iba't ibang klase po ng mga registration, pati po yung pagpapakorek ng entry, pagbabago po ng pangalan, lalong-lalo na po sa ating mga kababaihan na nag-asawa na po at ginagamit yung apelido ng kanilang mister. Yan po ay pwede. Pati na rin po yung overseas voter dati na magpapa-reinstate dahil dito na po siya. Tinaasahan niyang nasa Pilipinas siya by May 12. Pwede po kayo magpa-reinstate dito. At yung pong nandito na registered voter, inaasahan naman din na nasa abroad by May 12, ay ipa-convert nyo na po yung inyong registration sa overseas para po kayo makaboto. Interesting po ito, no? Okay, may mga nagpapatunong raw ho. Theoretically, ito bang si dating Bamban Mayor Alice Go, pwede pa raw, in fact, tumakbo for the next elections? Pwede siyang tumakbo, let's say, bilang senador? Ganito po siguro, let's qualify the answer po. Una po sa lahat, ang tanong, pwede ba siyang mag-file ng kanyang certificate of candidacy? Apa. Ang sagot po dyan ay pwede. Ang susunod na tanong po, tatanggapin po ba ng COMELEC? Opo, dahil ministerial lamang po ang duty namin sa pagtanggap ng COC. Wala po kami kapangyarihang mag-reject, mag-pre-evaluate. Pero ang tanong po, pagkatapos po mangyari yan, kung mangyayari man yan, ano ba ang mga maaaring mangyari? Pwede po kasing merong mag-file ng petition to cancel or deny due course sa kanyang COC. At kung sakali mong kung meron na pong matapos na desisyon doon sa mga kaso na nakasampa sa kanya at ito'y maging final, pwede po itong maging basihan para sa petition for disqualification. So kasi po ganyan po ang patakaran. Pag ang issue po ay age, citizenship, residency, pagiging voter, at literacy, kailangan po merong magsasampa ng kaso. So yan po yung mga bagay na ating po dapat i-consider. Interesting. Sa bagay, may mga nanalo nga, campaigning from in fact, kahit sa incarceration, ang pagkampanya. At nananalo. Pero, Attorney Rex, totoo ho ba na ang mga midterm lagi ay mas kakaunti lagi yung nakukuhang mga nagpaparegister at pati mga botante na rin compared to yung national po, yung general elections po, Attorney? Opo, Sir Lord, Ma'am Denise, ganyan din po ang aming obserbasyon. Talagang iba po kasi yung peak ng interest po pagka po presidential elections. Bagamat po, medyo mataas din naman po kapag sa voter turnout, pero nakikita rin po namin talaga ang pagkakaiba ng interest ng ating mga kababayan sa midterm elections as compared po sa presidential elections. Interesting. Okay, alam ko po, very busy kayo, pero maraming salamat po sa oras ninyo. COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudianco. Thank you, sir. Isang karangalan po, Sir Lord, Ma'am Denise, maraming salamat. God bless po.